Rain or Shine TNT Game 1 ng PBA All Filipino Cup Semis. So, main thing ng laro ng Game 1 ng Rain or Shine at saka TNT, it's their size. Yung tatlong malaki, Roser, Eram at saka Williams. Yun ang story doon, rebounds. Although bumabalik yung Rain or Shine, may malaki din yung Rain or Shine, pero makikita natin na yung talk and text, pwede magkasabay si Roser at saka si Eram, o si Williams at saka si Eram, o si Roser at pwede magkasabay, pwede magkapalitan. So pag pinagsabay mo yung tatlong malalaki na yun, yun pa. And those guys can shoot. Bukod sa mas matangkad na sila sa Rain or Shine, pwede pa silang tumira sa labas. Yun ang kulang, out-rebounded ang Rain or Shine, kaya hindi sila makatakbo. And besides, yung mga late acquisitions ng TNT, dahil nga nawala itong si Castro tsaka si Nambatak, nag-provide ng kung ano man ang kailangan nila sa game 1 pa lang naman. Kasi hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy yung the whole series, the whole semis, kung magtutuloy-tuloy yung contribution nila, kasi hindi natin maaalis na may off night, di ba? Maganda yung offense din ni Pugoy. Alam naman natin na si RR Pugoy na yung barometer ng TNT ngayon. Kapag ka maganda laro niya, malaki ang chance na mananalo yung TNT. So, yung late acquisitions, yung size ng TNT, yun ang advantage sila. Kaya lang bumalik yung Rain or Shine, kasi yung estilo ng Rain or Shine na mabilis yung pace at gumagamit ng yung bench depth, yun ang nagdadala lang sa Rain or Shine. So, nakita nyo naman, paano kung may twin towers din yung may twin towers din yung Rain or Shine, edi mas malaki yung chance na pumabor sa Rain or Shine yung laro. I mean, doon pa rin nagpapatunay na size matters in basketball. Kasi additional possessions yun, mas nakukuha ng TNT yung pace na gusto nila. Yeah, so yun lang pa.